Malamang marami na ang nakapanood sa inyo ng video na ito na nagtrending na isang security guard at isang estudyante na hindi nagkaunawaan na ang security guard ay ginagawa lang ang kanyang duty at responsibility at obligation na inatas sa kanya ng company. At ito namang estudyante na nagtitinda ng sampagita na nagsisikap maghanap buhay. Yes, totoo naman na mahalagang sumunod sa isang rules and regulation ng isang kumpanya. Pero minsan dahil sa mga ganitong klaseng patakaran ng isang pamunuan ay nakakalimutan o nawawala na natin ang pakikipagkapwa-tao at ang respeto. Sabihin na natin naging matigas ang ulo ng mga batang ito na pinagbabawalan na sila na diyan magbenta pero patuloy pa rin sila sa pagbebenta. Pero hindi po dapat yan maging valid reason para ganyanin natin, para sirain ang paninda at sipain palayo na parang nawawala na yung pakikipagkapwa-tao natin at respeto natin sa kapwa natin. Ang lahat ng mga bagay sa akin ay matuwid, ngunit hindi ang lahat ay nararapat. Ang lahat ng mga bagay sa akin ay matuwid, ngunit hindi ako papasakop sa kapangyarihan ng anuman. Naandoon na tayo na sumusunod lamang yung security guard sa rules and regulation ng kumpanya. Pero dapat rin natin tignan ang sitwasyon dahil sinasabi ng Biblia, hindi naman kasi lahat ng tama ay nararapat. Dapat marunong din tayong bumase sa sitwasyon. Hindi lang tayo basta-basta kikilos, hindi lang tayo basta-basta magsasalita, lalo pa sa ating mga mananampalataya ng Panginoong Jesucristo. Dahil may mga bagay na tila talagang matuwid sa ating mga sarili. Pero hindi natin alam kung ito ba ay makakatisod sa kapwa nating mananampalataya o di kaya naman ito ay makakapagpatibay. At ito naging aral sa akin nung napanood ko yung video na yan. Hindi para siraan yung security guard, kundi maging aral sa bawat isa sa atin na hindi lahat ng matuwid ay nararapat nating gawin dahil hindi natin alam kung makaka-offend ba tayo o hindi. At lalo pa sa mga kapwa ko mananampalataya. Ito ang realidad ng buhay. Marami po ang nakatingin sa atin. Kaya pahalagahan mo ang iyong testimony. Pahalagahan mo ang iyong patotoo na hindi dapat sa bahay-sambahan ka lang nagiging okay. Maging sa lahat, maging sa kalye, ay maging maayos kang tao, maging mabuti kang tao. At mabanahag sa atin ang Panginoong Jesucristo at hindi ang mga makamundong bagay upang sila rin naman ay mahila natin at mailapit natin sa Panginoong Jesucristo. As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. Sa lahat ng pagkakataon, mga minamahal kong kapatid, tayo po ay gumawa ng mabuti sa ating kapwa. Hindi lamang sa ating kapwa, maging higit doon sa ating mga kapatiran sa pananampalataya. Nangangahulugan lang po mga kapatid na hindi lamang tayo dapat sa bahay-sambahan nakikitaan ng maayos na ginagawa sa harapan ng Panginoon, maging sa lahat ng tao para mas makita sa atin na tayo ay lumalakad sa Panginoong Jesucristo para tayo naman ay makapag-akay din sa kanila. Dahil kung titignan nyo yung nag-viral na video na yan, parang ganyan din po ang tingin ng mundo sa ating mga mananampalataya. Isang pagkakamali mo lang, sira na lahat ang patotoo mo, ang testimony mo, hindi ka na paniniwalaan. Kaya kahit anong akay mo sa kanila, patungo sa Panginoon, ay para bang walang nangyayari dahil sira na ang iyong testimony. Dahil ganyan po talaga mapanghusga ang ating mundong ginagalawan. Gumawa ka ng mabuti, may masasabi sa iyo ang tao. Hindi ka gumawa ng mabuti, lalong may mas masasabi ang tao sa iyo. Kaya ano ang mas pipiliin mo? Mas piliin mo, kaibigan, kapatid, na gumawa ng mabuti sa kapwa mo tao. Dahil wala namang masama na sumunod ka sa mga palatuntunan. Pero maigi rin na meron kang pagbalanse sa mga bagay-bagay na iyong pinagdidesisyonan at ginagawa sa buhay. Kaya't mga kapatid ko sa pananampalataya, let us do good unto all men because our God is good. Nawa naging pagpapala po ang mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.